morning everyone! So today marks the end of Sawamay na. So tapos na yung Sawamay na tinatawag nila and we'll be ending it via puja or diwa. So maaga ako nagising ngayon, nag-freshen up. Pupunta na ako sa loob para magdiwa and papakita ko sa inyo yung gagawin namin. And guys, so pinalinis ni mommy itong temple or mandir. Choco Kairu. So ayan. Tignan natin kung ano papagawa sa akin ni mommy. So ayusin niya daw yan. Ayan yung mga gamit nila sa mandir nila. Oh. Meron silang mga ganyan, parang swing. Tapos merong nilalagyan ng bulak, cotton, pangdiwa. Tapos merong bell dito. Ayan mga ginagamit nilang pangdasal. Naayos ni Mami, pinalinis niya kasi mag-uumpisa na yung diwa natin. Mami, para kilumay na diwa pardedo. So, 1 month and 7 days kaming hindi nagdiwa, guys. So, nilinis. It starts off a new, parang new life. Mag-start na kaming magdiwa ngayon. Na yun si Sonal Masi. Nilinis niya. Sonal Masi, Kemcho. Awe, chalo tayo yun nasta piba. Hawa? So ngayon makakakain na si Sonal Masi dito sa bahay namin. So binibigay namin kay Sonal Masi yung prasad. So makakain na si Sonal Masi sa bahay namin, guys. Kasi tapos na yung 1 month and 7 days. Sila lang naman yung strict pagdating sa ganun, guys. Ivan, show them how you lift your head, beta. Very good. Ay, kagaling naman ng anak ko. Very good yan. Very good ka pala. You go there in the side, Milan. Go and share. Oh, you already know how to suck your thumb now. So we will be doing the puja daw for how puja? Sawamay na puja. Si Mami na lang yung mag-explain. Si Milan will explain it to you. I think it's about you praying the water. Rice. It's actually supposed to be, we are actually supposed to be doing it in the river, Ilan. But people don't go to river anymore. Otherwise you are supposed to go to river, which is natural source of water. Instead you are doing it artificial source of water. Now sun is on the east side. It's rising the east side. Aditya Namaskar Nami Punavanti Dine Dine Janmantaram Sahasresu Daridrano Pajayate Sunan Tukuna Slow. बोलें जम श्लोक का पूरा श्लोक है दिव्यम नमस्तुभ्यं प्रसीदा मम भास्करं दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकरो नमोस्तुते आदित्य नमस्कारं ये पुनवन्ते दिने दिने जन्मान्तरं सहस्रेषु दारिद्र्यनोपजायते लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्ररघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रशरणं प्रपद्ये. हो गया. Hi, Ivan. Good morning, Daddy. Good morning. Good morning, Mommy. Good morning, I'm visible Tita in the mirror Titos. over there. And that's Janu over there sitting. Uy. Ano? Good morning, Daddy. You went Already 24 done hours taking bath? duty. Yes. And then, nakaligo na si Milan. And then another duty as a daddy. Duty Wala as ako Daddy. sa doctor. Ah? Ako sa daddy.
Doc Milan? No, Doc Milan, Daddy Milan na. Look, he's smiling Ah. and sleeping already. Oy. Shh. Hello, Ivan. Kakaano na lang, guys. The lady went here for massage and then he sleeps and then he After peed. every massage and bath, he sleep very well. And then umihi siya kasi nilampinan namin ng umaga. And right now, naka-diaper na siya. And very, very handsome naman ang baby natin sa white cloth. Ayan, meron siyang medyas. Ivan, you will sleep na, beta? Tulog ka na, anak? Tulog siya ako, mami. Ah? Hindi ako tulog. Ayaw mo matulog? Ayaw ko na tulog. Tulog na yan. Matutulog na yan. 3 to 4 hours. Ay. Uy, kakadeddy niya lang din. So, pinapatulog na namin siya. Good night, beta. Good night. You don't want to sleep. You want to be gymnast? Olympic. You Tumatay want to pa be John yata. Carlos? Tumatay pa yata. Nilalaro ng daddy. Hi guys, so naubos na yung zero natin. So gagawa ko ngayon since alam ko na siya kung paano gawin. So naka-ready na yung mga ingredients natin dito. So ayan, meron tayong flour dito. Dito na lang tayo magluluto since tapos na si Mami sa paggawa ng barki. Sa paggawa ng bakri. And nandito naman yung ghee natin. Amo siya, pang ghee. What there is? It's ghee. Na, why there is white thing? ગીત આવે છે કશું નહીં ઘીનું જ છે It's normal ghee only. Don't worry about તારે it. હું ઘી ને દે દે નહીં દસ તો કે ડબ્બો રેડ દે બધું જ So first is maglagay tayo ng ghee. Ayan. Ghee means saturated butter. With butter. And then after nito, બીજો ગેસ તો યાર એટલે ફર્સ્ટ ગેસ જ નાખ Medium નાખ લોટ નાખ અંદર after nito maglalagay na tayo nitong flour. Baddo. And then, just like last time, mahahalo-halo lang natin. Haluin lang natin yung flour, guys. Konti lang yung niluluto natin kasi madali itong masira. It will be ruined for after 2-3 days. So, pwede mo lang siyang kainin ng 2 hanggang 3 araw. ઘી ઓછું કરી દઈએ That's real ghee. So, kulang yung ghee natin. So, dadagdagan natin habang minimix natin to. Dapat maging dapat maging maganda yung mixture. Dapat tignan nyo masabaw dapat siya. Hindi dapat siya buo-buo. Kasi kapag buo-buo siya, guys, hindi mag-mix ng maayos and hindi siya masarap. પોતો તો બેઠા ના ખાવે તો Lawak. ખાવે ના લે You just have to keep on mixing it. And then just like last time, after na maging maayos yung mixture, you just have to put the milk, and then the couscous, and then the elchi, and then the pistachio and almonds. Cashew nuts and almonds. Ganun lang siya. Very easy. You can put drugs also. And because of this, you know guys, my milk supply increases talaga. And this is very sugary. Maglagay ka din ng sugar. Pero madali lang din itong gawin, 5 minutes lang. So dahil alam ko na siyang gawin, ako na yung pinagluto ni Mami. Everybody is there teaching Ilan.
Hello, baby. You got fat? Tumbak Sivan? So guys, this is very hard to make kasi yung kamay mo, you have to go and keep on mixing it like that. So meron problema si mommy sa ano niya, sa kamay niya. So ako yung gumagawa nito. So mangyayan mo pinag sugar. Ayan, so lalagay na natin yung sugar. Para hindi na siya mahirapan pa. So ako na lang yung nagmi-mix. Natutulog din naman si Ivan, so no problem. Mix lang natin lahat. Lagyan natin ng sugar and milk. Ayan, lolobo na siya. You will see. You will see it will be ano, it will be big na. मला इथं पाठीमागे फिरायला वेळेली. Yan, you just have, oh, see, lumobo na siya. Really? Mm. It's become very big already. Mix very fast, Ilan. Very heavy, that's why. आता हेवी पाहिजे याचं. Very heavy. After milk, it's become, look, very big. Now you have, ito. Konti pa. Ayan, sobrang ano na. Sobrang bigat na siya, kaya sasak talaga yung kamay mo. So, meron kasi siyang problema sa kamay. What is it, calcium, Milan? How do you have problem in calcium? Sasakit talaga yung kamay mo kakaganyan. She's having calciumitis tendonitis, calcific tendonitis. Ayan. Ang double nila. More butter. It's become so much after addition of milk. Akin ano like, may milk yung mami? Go. Nakuha ko na ito. So, isang ano lang yan ha. Isang maliit na cup lang yan. Tapos naging ganito kadami. Because of the milk. Yan. And now dried fruits guys. Oh. Yan. And then that's finished. You just have to keep on mixing it hanggang ma-mix lahat sa pinakadulo. Pinakaloob-looban. Yan na. Healthy. This is very healthy and good for production of milk. Bongga! You like it that much? Oh, I like it so much. Actually, before I'm not eating it, but because I've been eating it daily after my pregnancy, then I managed to like it. And even though I don't need to I don't need to eat this anymore, I still ask mommy to make this. Yeah. Ang sarap ng tulog ng batang yan. Ivan? Ivan, anak. Sarap ng tulog. Kanina umiiyak siya. Pero natulog siya dito sa may ano niya, sa may bed niya. Ayan, gising na, gising na, gising na. Hi guys, so nasa taas na ako ngayon and nagpapahinga na. And siguro, naku-curious kayo kung ano ba yung ritual na ginawa namin kaninang umaga. So, yun po yung ritual na ginagawa kapag tapos na yung 1 month and 7 days pagkatapos ng pagkapanganak. And nagdadasal po kami sa, parang nagdadasal kami sa source of water at saka sa haring araw. So, alam nyo, may mga nagsasabi sa atin na, sa akin na lagi daw akong sumusunod sa mga ritual nila dito, parang wala daw akong sariling paniniwala. Hindi naman po sa ganun, guys. Ano ba naman yung susundin mo yung gusto nila, kung ano ba yung ipapagawa sa'yo ng binan mo, lalong-lalo na kung wala namang ikakasama. So, yun yung pinaniniwalaan nila. So, ginagawa natin and sinusunod lang natin para sa ikakasaya nila. Tapos, hindi naman din ako maapektuhan or hindi naman din ako mapapasama. Pero meron lang isang point na parang tinanggihan ko talaga kasi alam ko na hindi nga okay and makakasama sa akin. So, nakita nyo kanina, umupo ako dun sa may parang gripo. Actually, dapat pupunta kami sa may river kasi yun yung source of water nga. So, dapat magdadasal ako dun sa may source of water. Hindi ko na lang tinanong guys kung bakit ganun yung tradition na yun or bakit ginagawa yun. Kasi sometimes, yung biyanan kong babae, hindi niya rin alam kung bakit ginagawa. Yung mga tao lang na nakapaligid sa amin na mga matatanda, sinasabi lang sa amin kung ano ba yung mga dapat gawin and
kung ano ba yung mga kaugalian kapag tapos ng 1 month and 7 days. So, yung iba-iba lang tao yung nagsuggest sa kanya na gawin nga ang ganito. Tapos, merong isang tao nagsuggest na kapag daw ganito 1 month and 7 days na, papainumin daw ako ng ihi ng baka, ihalo nga daw sa tubig. Tapos, kahit uminom nga lang daw ako ng kapatak. Sabi ko sa binan ko, alam mo, sinusunod ko yung mga tradisyon ng India. Pero pagdating sa ganyan, pasensya na po, hindi po ako iinom kasi alam ko na makakasama sa akin. So, ayun, binoise out ko lang na ayoko talagang uminom ng ganun. And kahit anong gawin mo, guys, hindi mo ako mapapainom ng ganun talaga. Especially lalo na sa mga ganyan-ganyan na pagkain. Naiintindihan naman nila, guys. Alam nila na kapag wala namang problema sa akin, susunod at susunod ako. Pero kapag ayaw ko talaga. Ganun kasi ako, guys. Pag wala namang problema, hindi ako mahirap kausap. Okay, gagawin ko, walang problema. Pag alam ko naman na hindi makakasama sa akin. Pero kapag ayaw ko talaga. So, alam nila yan. Hindi nila ako pinilit. Pero parang may ano yata yun, may meaning na parang kapag uminom ka nga daw ng ihi ng baka, parang hindi ka nga daw magkakasakit and lilinis ka. Parang parang lahat ng mga negative vibes and all, malilinis ka. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Kasi nga para sa kanila is holy yung mother cow nila. Very holy yung baka dito, guys. Kaya ganun na lang yung pagrespeto nila and pagmamahal nila sa mga baka dito. So, alam din ni Milan yun, and nalaman nga ni Milan na pinapainom nga ako. Isa din siya sa mismong nag-say no. Kasi nga, alam niya na may bacteria and gano'n kasi nga doctor siya. Pero, marami ding nagsasabi kasi na doctor nga daw yung asawa ko, pero bakit pa rin sila naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Actually, guys, si Milan, nagko-compromise lang din siya kasi yung nanay niya, yung talagang naniniwala sa mga ganyang belief. So, kung sabi niya rin sa akin, okay, bahala ka kung maniniwala ka or hindi, kung susundin mo siya or hindi. Pero pagdating sa mga makakasama sa akin, talagang kinokontrol niya and alam niya na hindi logical. Pati yung biyanang kong lalaki. So, sa bahay namin, yung talagang nagsisay no sa mga ganong paniniwala or sa mga pag-inom-inom ng ihi ng baka. Yung biyanang kong lalaki, si Jano at saka si Milan. Yung biyanang ko lang talagang babae yung naniniwala, guys. And hindi natin siya masisisi kasi nasa makalumang pa siya. Parang makaluma pa yung paniniwala niya. Ganun. So, ayun, para mag-work yung harmony dito sa bahay and merong peace, nagko-compromise talaga lahat. And para sa mga concern po sa akin, guys, alam nyo, guys, masaya yung buhay ko dito sa India. So, wag po kayong mag-alala kung hindi man ako nakakain ng mga gusto ko, kung hindi ko man napapractice yung mga paniniwala ko at saka mga kultura. Ganyan. Okay lang po sa akin, guys, and I choose peace. Gusto ko ng maayos na buhay dito and gusto kong mapayapa. Ayoko yung may kaaway or at saka mapag-adjust po ako and mapag-compromise. So, walang problema sa akin. And bago pa man ako nag-asawa, alam ko na kung ano yung mga yung madadatnan ko dito. So, ready ako. Pagdating lang sa mga pagkain, guys, minsan, nalulungkot lang ako kasi lalo na sa pag-breastfeeding ganyan. May mga pagkain tayo sa Pilipinas na sana if merong ganito dito sa India, mas maganda na mainom ko or makain ko yun para mas dumami yung breast milk ko para rin sa kapakanan ng baby. Kaya, ayun, minsan napapaisip lang din ako. Pero okay lang din sa akin kasi meron namang time na umuwi ako ng Philippines. And kapag umuwi ako ng Philippines, doon ako nagpapakasasa. So, huwag kayong ma-feel bad sa akin, guys. And hindi naman ako pinoprohibit dito ng mga kainin yung mga pizza, burger. Parang hindi naman din ako kinakawawa dito. And maganda din naman yung trato ng biyanan ko sa akin, ng hipag ko, ng buong family ko dito. So, wala akong problema. Kaya, ang advice ko sa mga mag-aasawa ng mga Indiano, guys, hindi nyo alam kung magiging mabait yung mga biyanan nyo or yung mga hipag nyo sa inyo or yung buong family niya. So, ngayon pa man, pag-usapan nyo na yung mga terms and conditions nyo kapag pupunta kayo dito sa India. Kasi, unang-una po sa lahat, hindi madali na mag-asawa ng mga Indiano kasi medyo makaluma sila, medyo conservative. And napakadami nilang mga paniniwala na kailangan mong mag-adjust. Kaya, I made this channel para ma-inform din yung mga tao, yung mga
Filipino kung ano nga ba yung mga kaugalian ng mga Indiano para magkaroon kayo ng idea and maging ready yung mga girls dyan na mag-aasawa ng Indians or meron mga boyfriend na Indians. So, ayun, if you guys have question, comment down below. Sasagutin natin lahat ng mga questions nyo and I'll see you all tomorrow. Bye-bye.